mahimo gid ini nga oportunidad sa ila digto nga magkakandak sang seminar on administrative justice para lang no sa mga empleyado sang dito sa Negros Occidental. Pero wala man ginawa, hindi man namon nigar ini sa mga empleyado nga diri sa Iloilo City. Kung gusto ninyo nga mag-join dito sa Negros Occidental sa aton nga pagahiwaton nga seminar on administrative justice, welcome gid kamo dito. Pagahiwaton ina sa nasambit ko na sa May 9 to 11, wala pa naton ini mahibaluan kung sa diin nga venue o kung sa diin nga hotel. Kay sa Subong, ang provincial office naton dito sa Negros Occidental nagakampanya pagid no, kay daw medyo malayo pagid man ini, nagakampanya pa para sa aton nga makagather kita sang enough participants para nga madayon ini nga training. So naga-focus ini siya sa on employee discipline no, handling sang disciplinary and non-disciplinary cases. Ang aton sini nga mga lawyers ang aton nga magiging resource speaker. Sa Mayo pagid naton, Mayo 23 to 25, diri man gihapon sa Iloilo City, magakandak kita sang Public Accountability and Values Enhancement Seminar o kung sa malipot ang ginatawag naton nga FAVE. Ini ang ginatarget nga participants para sa first and second level employees. No, ang aton nga registration fee is 3,200 live out. Ini gina-design gid para sa to clarify personal and public service values of the participants. The values sa orientation siguro no, sa mga bag-o naton nga sulod no, nga mga empleyado sa gobyerno. Kag gina-discuss man diri ang ethics, law on to govern the lives of public service providers. So may mga eksperto man kita na diri nga mga speakers no, nga mag-tackle para sa 3 ka adlaw naton nga seminar nga ginatawag nga Public Accountability and Values Enhancement Seminar. Ini pagahiwaton diri lang sa Iloilo City. Sa June 5 to 7 sa probinsya sang Aklan, may pagahiwaton nga training on responsible, accountable, and integrated new entrants. So, ini siya para ini sa mga new entrants, of course, sa aton nga mga human resource management officers, sa administrative officers, no, ini siya balaan, ginatagaan ta ini orientation ang aton nga mga new entrants sa mga rules and regulations sang gobyerno, no, kung ano nga mga benefits nga makuha nila samtang nga maga-empleyo sila sa gobyerno. Pagahiwaton ini sa Aklan, no, ang aton nga registration fee is 3,200. So masadya ini nga topiko kay ang kalabanan sini naton nga participants mga new entrants. So very eager gid sila no nga mabalaan ang mga benepisyo nga ila pagabatunon. Kag siyempre mabalaan man diri nila ang mga dapat nila pagabuhaton kag ang dapat nila likawan no nga buhaton para hindi sila mapahalin sa gobyerno. Sa June 20 to 22 diri sa Iloilo City, may ginatawag kitang Capability Enhancement for Praise and Grievance Committee members. So ang aton target participants ang chairman kag membro sang aton Praise kag Grievance Committee, ang aton man nga HRMO kag ang aton mga administrative officers. Kag kung sino pagid nga willing, wala naton ginalimit no sa dong ang amon nga ang aton target participants no, chairman and members ang Praise kag Grievance Committee, pero wala naton ginalimit kung may mga empleyado sang gobyerno nga gusto magpartisipar kag mabalaan kung ano ang mga incentive kag kung ano ang ilang nga mga rights no nga dapat
i-exercise sa aton sa pag-ila empleyo, gina-invite man namon sila, no? Kung paano mag-file sang grievance, kung ano ang ekspektaro nila sa nga mga incentives, no, sa aton nga praise, diri na nila mabalaan. Ini pagahiwaton sa June 20 to 22 diri lang sa Iloilo City. So ang registration fee is 3,200. Leave out man ini. Okay, gusto ko pagid inform ang aton mga tagpalamati nga may ongoing kita anytime kung gusto nyo nga magkadto sa opisina kag maka-avail sang kung hindi na kamo makahulat, no, sang aton mga training programs kag kinahanglan nyo na lang niya ang number of training hours para sa inyo appointment, may ara kita yang nga ongoing anytime makakadto kamo sa opisina sa pagkuha sang ginatawag naton nga distance learning program sa Code of Conduct and Ethical Standards of Government Officials and Employees o kon ang RA 6713. Ini siya take home, no, magakuha ka lang sang module sa opisina, magbayad ka sang 300 pesos, basahon mo ang module, kag may sabton ka na dira nga mga topics, kag kun after sang 6 weeks, i-assess sang aton in charge nga si Miss Tess, no, kung ang imo da nga ginpang sabat bala makakwalify sa imo nga matagaan ikaw sang 40 training hours. Minimal kaayo ang fee, 300 lang, no? Kay ini siya wala na sang venue nga pagabayaran, waay na sang resource speaker naton nga tagaan sang ilang honorarium, wala na sang mga materials, no? Waay na sang do nga may materials na ang booklet, amo lang ni gani nga nag 300 lang ang iya nga registration fee, kay ini siya para lang ini sa aton booklet, no, nga maga-serve sang iya nga tulunan, no. So gina-invite ko man ang tanan nga gusto da mag-avail sang 6 weeks lang nga take home nga training. Minimal kaayo ang registration fee, 300, ginatawag naton nga distance learning program, Code of Conduct and Ethical Standards of Government Officials and Employees. Alright, so madamo nga salamat Miss Rose for that very informative, no, nga discussion nato sa mga natalana nga training programs ng CSC Regional Office number 6. Miss Rose, may bala kita sang estimated number of target participants sa aton nga mga training programs? Gakanda kita sang kung makagather kita sang at least, no, 28. Okay. No? Actually, maghambal kita nga 28 kung magkanda kita sang training program, kundi gabayad kita venue, nagabayad kita honorarium sang aton resource speaker, nagabayad bakal gahimo kita sang materials, kag ina nga mga materials may cost man ina. So kung ay man gid kita nagasilinggid nga naga-after sang ginatawag naton nga profit, no? Kung maka-break even lang kita nga mabayran lang ang aton sina nga mga materyales, resource speaker, at least 28, no? Ma-go na ang aton nga certain training programs. Para naman sa mga interesado nga mag-participate, Miss Rose, ano bala ang mga aktibidad nga ila dapat tagabantayan sa paghahiwaton ng mga training programs? Sige, sa nasambit ko na kaina, no, ang aton nga mga hinambit nga mga training programs, may mga specific description kung sa diin, no, ma-determine sang isa ka gusto nga magpartisipar, kung diin ang ila gusto nga pag-intrahan nga training programs. So ang aton nga attitudes, skills, and knowledge enhancement for directors and managers, ang aton sini nga ang aton description gin-design ini to refresh the knowledge, skills, and attitudes of directors, no. Ang aton nga seminar workshop on personal selection board para man ini sa aton nga mga members kag chairperson sang aton PSB.
ang aton nga seminar on administrative justice naga-focus ini no sa employee discipline and handling disciplinary and non-disciplinary cases. Ang aton nga FABE o kon Public Accountability and Values Seminar Workshop, ang iya sini nga target, ang description designed to clarify personal and public service values of the participants, no? Kag ang ilang nga lives serving the public. Ang aton nga train, no, o kon ang training for responsible, accountable, and integrated new entrants, no, ga-provide inisang orientation para sa aton new entrants sa gobyerno. Ang gina-expectar na din nila mabalaan ang ilang rights and responsibilities, no, kag ang ila dapat obrahon kag dapat pagadilian nga obrahon samtang naga-empleyo sila sa gobyerno. Ang aton nga capability enhancement for Praise and Grievance Committee, of course gina-build ini ang capabilities ang aton na Praise and Grievance Committee members and chairman, no, kag ang kung paano nila i-encourage ang ilang mga ilang mga co-employees, no, sa pag-participate kag pag encourage pagid sa ilang maayuho nila ang ilang pag-ubra para basi matalupangdan sila sa aton nga mga officials kag manominate sila sa praise, no. May mga corresponding man kita sini nga padya para sa aton nga mga winners. Paano bala, Miss Rose, maka-avail sini mga training programs ang mga interesado nga empleyado sang gobyerno? Sa kada quarter may ginapadala kita sini nga mga imbitasyon sa tagsa-tagsa ka gobyerno, government offices, no. So sa dira nato sa training programs nato nga ginabutang dira, may ara na dira nga confirmation slip. So kung interesado sila, ipadala lang nila o kung i-fax, no, ang confirmation slip sa aton nga opisina sa Mandurriao. Ang aton nga fax number 3212667, kag may ang aton nga landline numbers duha ka bilog. Kung pwede man nila itawag, kay kami na lang ang malista sa ngalan sang mga gusto mag-attend. So ang aton nga numbers 3212668 kag 3212669. So sa mga interesado, ang amon fax number pagaliwaton ko 3212667, ang amon landline numbers 3212668 kag 3212669. May mga ahensya pa bala sang gobyerno, pwede man bala sila nga mag-request sa mga specialized o kung customized nga mga training programs? Pwede, mag-communicate lang sila sa aton opisina kung ano nga mga kung ano ang target participants, no, kag kung ano ang gina-expectar nila sa paghiwaton na training programs. Pwede gid sila ka-request sa opisina. Ugaling depende man ina sa availability sa aton nga mga eksperto nga resource speaker, no, kung sa pag-request na nila, mabutang da sila kung ano ang ilang proposed date, kag kung hindi man available ang aton nga mga eksperto nga mga resource speaker, pwede man naton ina sila ma-reschedule. Miss Rose, no, ano nga mga seminars ang mahimo nga i-request sa mga agencies? O mga agency requested trainings? Oh, sige. May ara kita baw sa kadamo-damo gid, no? May ara kita nga siguro ang tanan nakabalo na sini, no, sa Values Orientation Workshop. Ginatawag naton ini sa nga VAW, no? May ara man kita Public Service Ethics and Accountability. May ara kita nga Basic Customer Service Skills. May Gender Sensitivity Seminar. May Seminar Workshop on Improvement of Frontline Transactions. May ara man kita nga Seminar on Public Accountability, Seminar on Personal Mechanisms, Basic Effective Supervision Training, Anti-Sexual Harassment Training, kag may Work Ethics in the Bureaucracy. Kagamoy ng kabugusan sa aton nga programa karon nga aga. Madamo nga salamat sa inyo pagpamati sa CSC On Air. Inang inyo abyan Donna Paldiviso. Maayong aga sa inyo tanan.